Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli sa STOE channel. So ngayong araw na ito ay meron po tayong gagawing isang refrigerator na side by side. O I mean two-door na refrigerator. So samahan nyo ako ngayong araw na ito. So ito guys yung ating side by side na ref na i-repair ngayon. Ayan po yung loob nitong side by side nito. Wala na yung mga accessories. So ayan, atin pong i-repair ito guys, and then i-ayos lang natin kasi nandito siya sa gilid. So after nun, lalagyan na po natin ng mga access valve itong ref na ito para po ma-flushing natin ang access valve both side. Yung i-isolate po natin yung evaporator at saka po yung condenser. So pareho po natin ipa-flushing at i-ice po natin ito. Lalagyan natin access valve tapos maya maya po balikan natin. So ito guys, at lalagyan na po natin ng access valve yung ating mga tubo. Itong Toshiba na two-door o side by side. Pressure test natin to. Gagamit tayo ng compressor dito sa ating condenser unit o condenser ay lalagyan natin ng 300 o 350 psi. Pero kung kaya ng nitrogen ninyo, medyo mahal nga lang ang nitrogen, kaya ginagamit ko na lang ay compressor para sa pressure test. Kasi hindi pa naman natin ito napaplushing. So kung magkaroon man ng contaminant, may lalabas din natin yon pagka na-flushing na natin. So gagamit tayo ng compressor. Lalagyan natin ng 300 to 350 psi itong ating condenser. And then ito namang evaporator natin ay 150 to 200 psi. Sa evaporator po kasi aluminum ang ating evaporator. So hindi natin pwedeng lagyan ng masyado mataas na pressure kasi puputok po yung tubo natin. Aluminum po kasi. So para safe, kung medyo nangangamba kayo, hanggang 150 psi hindi pa naman ho papuputok yung tubo natin. Okay, so at least ma-check natin kung merong leakage. Kung merong leakage ay kailangan muna nating i-repair yung butas bago po natin ituloy yung ating pagsisystem reprocess. So kuha tayo ng compressor at saka po gauge manifold para po ma-pressure test natin itong ating yung ating condenser muna. So sa pag-pressure test natin guys, since na nilagyan natin ng access valve yung lahat po ng ating dulo, bali 4 po yan, 2 po dito sa ating condenser at 2 rin dito sa ating evaporator. Tapos yung takip, so make sure lang po na meron pong goma yung ating takip para sigurado po tayong wala pong singaw. Ayan. So kakabitan po natin dito ng gauge at nakaragahan na rin natin nga ng pressure. 370 psi po yung ating pressure. Yung around ganun 365 psi. So papahinga natin siya. Pababayaan lang po natin ang ganyan ng maghapon o hanggang kinabukasan, para at least ma-check natin mabuti kung bababa po yung pressure. So sa mga gantong kaso kasi nagawa na po ng ibang technician, medyo kumbaga sa medyo mahirap-hirap po siya kasi nahirapan na po yung unang gumawa. So ibig sabihin hindi simple yung problema nitong refrigerator na ito. Okay, so iwan muna natin ito guys, and then balikan natin mamayang hapon, and then bukas na po natin ito ipa-flushing. Kung mamayang hapon walang problema itong
ating condenser. Bukas ay ipe-pressure test naman natin ang ating evaporator. Pero normally po sa ganitong model, madalas na pagkakataon ay sa condenser po nagkakaroon ng problema. Kung bakit po, kailangan natin i-check yung mga lock ring. Yan, yung mga lock ring na yan, kung minsan nagkakaroon po ng leakage dyan. At saka po, ang tubo po natin ng condenser ay bakal. Kaya po, kung minsan, kinakalawang po yan, doon po nagkakaroon ng leakage. Kasi yung ating pong refrigerant na ginamit dito sa ref na ito ay R600. So alam naman natin na 40% more corrosive yung R600 compared do sa 134A. Kaya po mas mabilis na nagkakaroon ng kalawang ang refrigerator na ginamitan ng R600A kumpara sa 134A natin pang flashing. So gagamit po tayo ng ating canister. So pagka nagpa-flashing ako guys, ang ginagamit ko itong copper tube na tubo. Kaya ang ginagawa natin, ito pong copper tube, yan ay ikakabit natin dito sa ating cylinder. Pagka po kasi ganitong ginawa na ng ibang technician, ang madalas ko pong nakikita kasi dito guys, kung bakit hindi po umaandar is maraming nakapundong langis dun sa ating system. Ngayon siguro sa pag-flashing nung technician na gumawa, hindi po nakuha lahat ng langis. Ang pagpa-flashing po nito, kung may mga natira pong langis sa loob at hindi nakuha lahat, so ibig sabihin po magba-backjob siya. Kaya po ang ginagawa ko kapag ganito, pina-flashing ko po mabuti. So lagay na natin yung ating 141B dito sa ating itong ating cylinder. Yan. At atin pong itong kakabitan ng ng compressed air. Ito lang po ang ginagamit ko guys sa pagpa-flashing. So compressed air. Then gagamit po tayo ng bote para masahod po natin yung mga sosobra na o yung lalabas na 141B dito. Na natin siya, hintayin natin na lumabas yung 141B natin dito sa kabilang side. At pagkatapos nun, ubusin natin siya hanggang sa maubos po yun. So yan guys, at na-connect na natin lahat ng mga tubo.
dito. Then nakabitan na rin natin ng mga access valve. Ito, nakakabit na rin po yung ating gauge manifold. So babacuumin na po natin ito. So babacuumin natin ito guys for 1 hour. Okay, so after 1 hour, yung vacuuming natin ay babalikan po natin. Magkakarga na po tayo ng refrigerant. So ayan guys, after po ng 1 oras na binabacuum natin, ay atin pong papatayin na po itong ating vacuum pump. Sara muna natin ito. Yan. And then patayin na po natin itong ating vacuum pump. So ayan, naka negative 30 na tayo. At mag-uumpisa na po tayo magkarga ng refrigerant guys. Ito guys, at mag-uumpisa na tayo magkarga ng refrigerant. Ko-connect natin itong ating hose dito sa ating refrigerant tank. Check natin kung may leak dito. Check po natin kung meron tayong leak dito. Palagay ko wala na. So magpe-perch po tayo. Babaliktad natin yung tangke. Ganyan. And then magpe-perch tayo dito sa ating gauge manifold. Tigas Ano tayo na yun. Okay. So after na makapag-perch tayo ay magkakarga tayo ng 20 PSI. So yung tangke natin itatayo na natin. So ito guys yung ating gauge manifold. So magkakarga lang tayo ng 20 PSI na refrigerant. So yan, magkakarga tayo ng 20 PSI. Ito po ang ating magiging initial charging. Ayan, naka 20 PSI na po tayo. Yan ang ating initial charging. And then pa-plug na po natin itong ating refrigerator guys. So kunin natin itong plug. Meron tayong energy meter dito again. And then isaksak na po natin. Ayun. At hintayin natin siyang umandar. Probably kulang pa ho itong ating refrigerant na ito. Magdadagdag pa tayo dito. So hintayin natin siyang umandar. Ayan. Ang current po natin ngayon ay tayo natin
0.1. So, hindi pa umaandar ang compressor. So, ayun guys, tumandar na yung ating refrigerator. Medyo nag-stock up lang yata kanina. So, kulang pa yung ating refrigerant. Dadagdagan pa po natin. Ang naging reason bakit kulang pa po ang refrigerant. So, makikita natin ang ating suction line ay nasa negative 20. Yung ating discharge line ay around 40 psi. At ang ating current po ay 0.4. So, dadagdagan po natin ng konti. Medyo habulin natin ang current nito kasi Toshiba po ito. Ang current po nito is mga around 0.7. So, dadagdagan natin ng refrigerant. Konti-konti lang. Para umangat po itong ano. So, ayan po. Binuksan ko ng konti ang ating gauge manifold. Hintayin natin na umangat po itong ano, discharge line. So, natin konti pa. Malaki po kasi ang system natin. So, ang ating refrigerant ay kulang na kulang pa. So, ang current natin 0.5, medyo umangat na po. At yung ating discharge line umangat na rin. Pero kulang pa rin po yung ating refrigerant. Unti-unti guys, dadagdagan po natin para po mapuno yung ating system. So, ang habulin natin dito ay sa around 0.7 ampere sa current. Tapos, mga negative 16 psi ang suction line. At mga around 70 psi naman po ang ating discharge line. Kung kulang pa, dadagdagan pa po natin ng konti. So, unti-unti na pong nagkaka-pressure yung ating discharge line. At ang current natin ay nasa 0.6, 0.7. So, patayin muna natin. Sarahan muna natin ito guys. And then, wait ulit. Tayin natin muna makasirculate yung refrigerant. Kasi medyo umaangat na rin po siya. So, wag natin pong bibiglayin yung pagkakarga. Dahan-dahan lang po nating kakargahan. Pwede rin po ito ng one time titimbangin natin ang ating refrigerant. Pero ako po kasi mas maganda para sa akin ang unti-unting kinakargahan. So, pagka po ganyan na nasa negative na po siya, ay paanda rin po natin siya ng maghihintay tayo ng mga ilang minuto pa para po makita natin kung hanggang saan po ang pagbabago ng ating mga gauge manifold. So, sa ating current 0.5 na po siya, bumaba uli 0.6, 0.5. Ang habulin po natin dito guys ay 0.7 ang current. So, balikan natin siya uli mamaya mga after 10 minutes. Paandarin muna natin siya. And then, kung kulang pa po yung refrigerant natin, dadagdagan po natin. So, ayun guys, at nasarahan na natin yung ating mga access valve. So, check natin yung current natin. Ngayon, ang current natin ay 0.3. Nag 0.9 po siya. So, ibig sabihin, nag high speed din ang ating compressor. Check natin yung ating temperature. So, nag negative 18 siya. Yung ating temperature sa loob. Ganda rin natin ito guys.
Iwan muna natin, andarin natin siya, at mamayang hapon makikita natin kung normal na po itong refrigerator. Kung hindi po magbabago at hindi matutunaw ang mga na-build up na yelo, ay pwede na po nating i-release ito sa customer. So inspectionin natin guys itong ating ginawang refrigerator na Toshiba na 2-door. After ng 24 hours ng testing natin, so check natin ang current. Yan, 0.7 ang current natin. And then okay, so umiinit naman po yung mga sidings natin. Maganda ng compressor. So check natin yung temperature. Ito guys, so ang temperature natin sa loob ay negative 3.2. Tingnan natin yung mga yelo na nilagay natin. So yan, at matigas na po ang mga yelo natin. Normal na itong rep natin guys. So ayan guys, at naipakita ko po sa inyo ang kung paano po natin sinisystem reprocess yung ating mga refrigerator. At yung side by side na ito guys, hindi po nakuha lahat ng mga contaminant dun sa loob ng system. Kaya po kung halimbawa na tayo po ay magsisystem reprocess, ang aral po dito ay make sure na nakuha po lahat ng contaminant. Kasi kung nakikita nyo na isang beses lang natin uli na pinlashing using 141B yung ating system, ay umandar na po ng normal yung tayo magtipid sa materyales. Kasi kung minsan kapag nagtitipid tayo ng materyales, ang nangyayari, hindi ho agad nakukuha at paulit-ulit nating ginagawa. So kapag ginawa natin yung pagpa-flushing ng paulit-ulit, so gumagamit tayo ng mga materyales kagaya ng 141B, uulitin natin, and then gagamit na naman tayo ng nitrogen para pag ating pong pa-flushing ng refrigerator. So nagiging mas magastos kumpara sa isang beses lang natin ipa-flushing, time lang po natin gagawin. So sa palagay ko, mas matipid po yung isang beses mo lang siyang gagawin kaysa gawin mo siya ng paulit-ulit. Okay guys, so sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng kaunting tips at kaalaman. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-subscribe ang ating channel, and then paki-hit na rin po yung notification bell para sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat po.